Good morning! Ayan. Ang video na to, kung OFW ka, para to sa'yo. Kasi eto yung mga reason bakit ka nag-OFW. Okay? So ngayon pag-usapan natin bilang OFW, bakit nga ba habang OFW ka ay kailangan mong magnegosyo? So eto yon. Meron akong sinulat dito sa whiteboard na kailangan mong maintindihan. Or baka ngayon mo palang to ma-realize. Okay. Unang-una, bakit ka nag-OFW? Kasi may pangarap ka. May pangarap ka sa buhay. Tama? Kasi ang pangarap, libre yan eh. Tama? Ngayon, kung nangarap ka, para kanino? Malamang para sa family, sa anak, sa asawa, sa magulang. Or gusto mong magkaroon ng masaganang buhay. Tama? So may pangarap ka para sa family mo. Ngayon, ang tanong dito, di ba nagtatrabaho ka? So since nagtatrabaho ka, kumikita ka ng pera. Tama? Pero ang tanong ba, habang ba ikaw nagtatrabaho, meron ka bang ipon? Kasi kung wala kang ipon, ibig sabihin, may mali sa ginagawa mo. May mali sa sipag mo. Kailangan ng sistema yan. Ngayon, kasi kung wala kang ipon, pag dumating ang emergency sa buhay mo, possible na isa sa mahal mo sa buhay, mawala ng buhay dahil sa emergency kasi wala kang ipon. Kasi bakit? Mostly sa mga OFW, especially po sa part ng Middle East, kumikita lang sila ng 20,000 a month. So kung kumikita ka 20,000 a month at aasahan mo lang yung trabaho mo, after 2 years, kasi yung sahod mo malamang laging padala sa pamilya. Tayong tao, especially kapag Pilipino tayo, hindi na natin iniisip kung yung paano tayo nagpagod. Ang iniisip natin is, paano ba ma-provide yung mga pangangailangan ng family natin. So ganun kasi tayo. Kumbaga, masyado tayong mapagmahal sa pamilya. Tama? So kung kumikita ka 20,000 a month, ipapadala mo sa family mo, automatic yan. After 2 years ng kontrata mo, hindi ka magkakaipon. Okay? So ngayon, napupunta lahat sa family. Alam mo naman na ang pamilya, hanggat may inaasahan, aas at aasa yan. Ito malupit, ikaw nagtatrabaho. Tama? What if hindi mo na kaya magtrabaho? Paano pamilya mo? Tama? Tinuruan mo ka. Minsan kasi ang tulong natin sa pamilya natin, ang tulong hindi nakakatulong. Kasi bakit? As OFW, ang ginawa natin, yung kinikita natin pera, pinoprovide natin sa family. Hindi na, tinuruan na natin yung family natin magiging tamad. Kasi ang mindset natin, nagtatrabaho tayo para sa kanila. Kaya sila, ang nakikita nila sa atin, tayo as OFW, ikaw yung provider nila. So hanggat, sabi ko nga, ang pamilya hanggat may maasahan, aas at aasa yan. So kailan pa yung kikilos? Tama? Ngayon, what if magkasakit ka? What if di mo na kayo magtrabaho? Paano ang pamilya mo? Umaasa lang sila sa kinikita mo. Ito malupit. Kung pamilya mo umaasa sa kinikita mo at dito ka lang din umasa, kapag walang sahod, pag no work, no pay. Ngayon, bakit kailangan mo magnegosyo? Kailangan mo magnegosyo, pasukin mo yung negosyo habang OFW ka pa. Kasi bakit? Habang OFW ka pa, may kakayanan ka pang pumasok sa isang negosyo kasi wala pong negosyo na walang puhunan. So kapag nandito ka sa Pilipinas, mahirapan ka pong maglabas ng puhunan. Ngayon, habang OFW ka pa, kailangan sa kinikita mo every month na 20,000, kailangan may ilalagay ka ng portion na papasok sa business, sa kinikita mo. Kasi kapag ibigay mo ng ibigay sa family mo yan, automatic, kung magkano ibibigay mo sa pamilya mo, ubusin nila yan. Bigyan mo ng maliit, ubos. Bigyan mo ng malaki, ubos. Lahat ubos. Tama? So, tandaan mo, na nangarap ka, ay nag-abroad ka para sa, kasi may pangarap ka, para sa family. Okay? Ngayon, wala kang ipon. Ang pangarap, may amount to. So, since wala kang ipon, pag dumating ang time na emergency, anong gagawin mo? Papasok ka sa utang. Mangungutang ka. So, kapag nangungutang ka, malamang, magbabayad ka pa rin. Tama? Bakit hindi ikaw magnegosyo? Pasok ka sa negosyo, ang gawin mo, itong negosyo, itong sahod mo, pwedeng kalahati ipasok mo sa negosyo, yung kalahati ipadala mo sa family. At least, ang negosyo mo, mag-generate yan ng pera. Kung kumikita ka sa work mo, kumikita ka ng 20,000 a month, sabihin na lang natin na, dito sa negosyo, kikita ka din ng 20,000 a month. Ibig sabihin, kung kikita ka ng 20,000 a month sa work, kikita ka sa business 20,000 a month,
meron ka ng income na 40,000 a month. Tama? Ganon ka-importante na may negosyo ka. Kasi bakit? Kung hindi ka magnegosyo, pag wala kang extra sa kinikita mo, sabi ko nga, pag no work, no pay. Pag may emergency, mangungutang ka. Tama? Pag wala kang ipon, mangungutang ka kapag kailangan ng pamilya. At pwedeng isa sa mahal mo sa buhay, mawala ng buhay kasi hindi mo na pagandaan ang emergency. Kasi lahat ng kinikita mo, inuuwi mo sa pamilya mo. Kaya ang nangyayari, kahit may pangarap ka, hindi mo nakukuha yung pangarap kasi ang pangarap, ilusyon na lang. Kasi bakit? Mas inuuna mo yung pamilya mo. Pag inuuna mo yung pamilya mo at di mo iisipin kung saan mapunta yung mga kinikita mo, saan mapunta, mahirapan ka. Kasi bakit? Hindi ka magkakaipon, inuuna mo pamilya mo. Yung pamilya, sabi ko nga, hanggat ang pamilya may maasahan, at asa yan. Ngayon, dumating ang emergency. Paano ka na? Negative ka na. Baon ka pa sa utang. Naintindihan po, ito malupit. Nawala yung trabaho mo, magpahinga ka, kapag may negosyo ka, may mauwian ka. Pero pag di ka nagnegosyo, automatic, back to zero ka. Kaya kung ikaw ngayon yung tao, kumikita ng 20,000 per month, isipin mo na dapat, kung magbibigay ka sa family mo, kasi nagtrabaho tayo para naman talaga sa family, isipin mo, papasok ka talaga sa negosyo. Kasi at the end of the day, uuwi ka ng Pilipinas. Pag uwi mo ng Pinas, pag hindi ka nagnenegosyo, babalik ka ulit sa ibang bansa para kumita lang ng ganyang klaseng halaga. So, yun lang. I hope may natutunan ka. I hope may na-realize ka na importante pa rin na hindi ka aasa sa kung ano lang yung trabaho mo. Kasi bakit? Hindi sa lahat ng oras o hindi sa lahat ng panahon ay kaya mong magtrabaho. Kailangan mong magpahinga. Or kung ikaw OFW, uuwi ka ng Pilipinas. So, kung wala kang source of income, babalik ka ng ibang bansa. Mamiss mo ulit pamilya mo. Hindi ulit buo yung pamilya mo. So, yun lang. Ang masasabi ko lang, isa sa mga may suggest ko para magkaroon ka ng extra income, pasukin mo empowered consumerism.